Welcome back sa rasyonal na lalaki na kung saan nakikinig din mga rasyonal na tao, rasyonal na lalaki, rasyonal na babae, rasyonal na bakla, rasyonal na tomboy. Bahala kayo kung ano man gender ninyo. Basta puro pagrarasyonal or rasyonal na topic ang pag-uusapan natin dito. Kung mapapansin nyo, iba na yung shoes ko, diba? Hindi siya bagay sa damit, no? Itong shoes na to. Pinilit ko lang din talaga kasi nga ang tagal ko nang din nasusuot to, baka masira. Medyo luma na nga itsura. Alam nyo ba yun, pag yung sapatos hindi mo nasusuot, nasisira, naluluma, o nag-ano siya yung pwedeng mabakbak na parang ewan. So dapat daw sinusuot yung sapatos palagi. So ito ako, sinuot ko siya kahit pilit na pilit. Tignan mo naman, black, white, violet, tapos kinombo ko dito sa green na Davies, di ba? Na na Ben Davies pa to, or ba to dito? Pilit na pilit. Well, gusto ko kasing gawing uniforme itong ano na to, itong damit na to sa aking solo shit dito sa rasyonal na lalaki, no? Na kung saan ako lang mag-isa, salita ng salita. Kaya lagi ako may hawak na kape kasi syempre pagka wala akong kape, aatokin ako nito. Ako lang nagsasalita mag-isa. Tayo lang magkasama dito kumbaga, no? Napansin nyo ba na kapag tayo'y nag-a-adult na, yan na, nagwo-work ka na, nagsimula ka na maging empleyado. Kanina ko lang to na-realize kaya binuksan ko agad yung camera, sinetap ko to para masabi ka agad sa inyo, no? Pag nagwo-work ka na, empleyado ka na, doon mo isa-isa makikita kung sino yung susuporta sa plano mo sa buhay. Sino yung walang pake, kung sino yung natutuwa dahil may trabaho ka na, or may business ka na. Yan, lalo business, yan ang madugo. Sabi nga nila kapag gusto mo malaman kung sino yung mga totoo sa paligid mo, magtayo ka ng negosyo. Alam niyo kung bakit ganun yung kasabihan na yun? Ha? Kasi pag nagtayo ka ng negosyo, maglalabasan yung mga inggitero, pag pumera ka na, ayun na, inggit. Lalabas yung mga maninira sa yung tao, lalabas yung akala mo kaibigan mo pero may lihim palang tampo sa'yo pag may negosyo ka na. Especially pag yung negosyo mo namamayagpag, or yung pagiging empleyado mo, halimbawa yung career mo doon, na-promote ka na ng-promote, umaangat ka na umaangat, diba? Diyan na maglalabasan yung mga kademonyohan ng mga tao na madalas akala mo pa nga kaibigan. No, naranasan nyo na ba yan? Ako, ilang beses ko na naranasan yan, yung betrayal ng kaibigan. Maraming beses na. Pero, nagtanim ba ako ng galit? Nung una, yes. Pero, eventually, na-realize ko na ang bawat tao pala, even kahit magkaibigan na kayo, kahit sabay pa kayong kumain, natulog na kayo sa isang bubong, o sabay na kayong humarap sa struggles, may kanya-kanya pa ring agenda yan sa sarili nila. May kanya-kanya pa rin silang sariling mission, may sariling utak sila na mag-benefit, dapat sila lang. May ganun ng bawat tao. So kung titignan mo yung point of view ng mga hindi sumusuporta sa'yo, halimbawa sa business mo, sa career mo, pansinin mo, may agenda rin kasi sila. Madalas, na-outshine natin yung pangarap ng isang tao. Na-outshine natin yung kaibigan natin. Kaya lumalabas yung inggit na napapakita mong supot yung ginagawa niyang misyon sa karir niya dahil sa pag-angat mo. Hindi mo naman gusto mangyari yon, pero ganun kasi yung nagiging labas nun. Lalo na kung yung kaibigan mo na yon takot maungusan. May ganon. May mga kaibigan ka rin matatagpuan na masaya sa naaabot mo, masaya sa nararating mo, gustong-gustong pinagdidiwang yung achievement mo. May mga ganyan din. Pero sobrang rare niyan. Mostly na mapagdadaanan mong kaibigan, may mga kanya-kanyang agenda talaga. May mga kanya-kanyang plano na pang sarili, na pang selfish, na kapag nauungusan mo sila, lumalabas yung takot sa loob nila na what if at magtuloy-tuloy siyang umangat, magmumukha akong tanga nun, magmumukha akong mahina nun. May mga ganun talagang dumi ang utak ng tao. Swerte mo kung agad-agad mo matagpuan yung mga taong napakalawak. Ako late ko na natagpuan yung mga taong yun Late ko na sila nakita along the journey na lang, no? Isa pa yan, pansin mo,
Along the journey, mas masarap na kaibiganin yung mga makikilala mo along the journey. Along the journey. Day ones, yung sinasabi na kasama ko day ones, bihira yun. Sobrang bihira yun. Kahit sino mga kilala mong negosyante ngayon, may kasama silang solid na matagal na ngayon, pero mostly dyan, galing yan along the way. Nakilala niya na along the way. Nakilala niya na nung nilalakbay niya na yung negosyo niya, nung nilalakbay niya na yung career niya, doon dumadating yung like-minded people na kagaya mo. Kasi may same kayo ng utak. Yung lalaking yun, napag-tradoran na rin yung kagaya mo. Napagtaksilan na rin siya, kagaya mo. Niloko na rin siya ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga ka-relationship niya, kagaya mo. Tapos nagtagpo kayo ngayon sa iisang path na parehas ang tinatahak niya at tinatahak mo. Mostly, yun yung magiging solid mong kasama. Yun yung magiging solid mong kaibigan. Isang pang natutunan ko para masabi na dapat mong tropahin tong isang klaseng tao na to is kapag may paki siya sa financial mo bilang lalaki, kapag may paki siya sa financial mo, tinatapik ka niya. Halimbawa, napapagastos na kayo na malaki. Uy, tol, doon na lang tayo sa mura. Tol, doon na lang tayo sa mas makakatipid tayo, pare. Kasi, syempre, last time, gumastos tayong ganito, gumastos tayong ganyan. Alam mo yun, bihira ka makahanap ng ganong klaseng kaibigan, yung may pake. Pag nakita mo ng ganon yung tao, and genuine siya, na pinapakita niya may care siya sa financial mo, sa estado mo, sa pwedeng mangyari sa'yo, magandang klaseng kaibigan yung mga yan. Hindi lahat ng tao kailangan maririnig mo lagi, sige lang, go mo lang. Hindi mo alam, nasa bangin ka na pala, pwede kang mapahamak. May mga gano'n kasing kaibigan, alam na nila na possible pwede kang malaglag dyan sa dinatahak mong daan, pero wala silang paki kung hindi sabihin sa'yo na go mo pa rin. Ang ending, pahamak ka. May mga gano'n, no? Dati, ilang beses ba ako tinraidor ng friend? Marami na. I'm sure kayo din. Pag dumating kayo sa certain age ng klase ng edad ko, diba? Hindi naman ako sobrang tanda. Mga young adult, diba? Or adult, kagaya natin. I'm sure marami ka na rin naranasan yan. Sa workplace mo, kapitbahay mo, kalugar mo. Alam ko na traidor ka na rin somehow. No? Iba-iba lang tayo. Pwedeng sa pera, pwedeng sa promises, pwedeng sa hindi tinupad na sinabi. Marami. Pwedeng nilabas yung baho mo. Pwedeng nilabas yung sikreto ninyo na dapat kayo lang. Hindi niya pinanghawakan yung promise na yon. Pwedeng sinira ka. Pwedeng inatake negosyo mo. Maraming betrayal, no? Bakit nga ba nangyayari yung betrayal especially sa mga day ones mong kasama? Yung panahon wala ka pa. Nung panahon hindi ka pa nagkakapera, bakit sa kanila madalas nangyayari yung katraidoran? Ang na-realize ko dyan, habang umiidad ako, no, is lagi kasi nilang nakikita yung version mo na broke. Lagi nilang napipicture out sa utak nila yung version mo nung kayo pa ay wala pang pera. Nung panahon na kayo pa ay naghihirap pa pare-parehas. Alam mo yon, yung panahon mo na supot ka pa, yun lang yung tanging nakatatak sa utak niya hanggang ngayon. Yung mga kaibigan mo na nag-trader na yon. Hindi nila matanggap na na-outgrow mo sila. Hindi nila matanggap na yung version mo ngayon is nag-upgrade ng tuloy-tuloy at naiiwanan sila ng naiiwanan. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga galit sa inyo, o yung mga nakaaway mo, ang lagi tanging sasabihin at aatakihin sa'yo is yung nakaraan mo na kasama ka pa nila. Which is yung hindi ka pa nagle-level up. By that time na ganunin ka nila o atakihin nila yung past, for example, ganito umatake, no? Si Sadaw, kasama ko ngayon nun. Paris lang kinakain niya nun eh. Siomay lang pinuputrip niya nun. Wala namang pera yun nun. Ganyan-ganyan. Doon lang nagtatrabaho yan sa
ganito na lang sa hardware o bakery. Sa bakery lang nga nag-work yan si Sado dati. Wala namang binatbat yan eh. Ngayon na lang nagkapera yan. Wala yan. Diba? Ganyan sila umatake madalas. Yung mga insecure sa'yo, diba? Laging yung dati. Yung foreman niya ni Sado. Wala naman dati foreman niya. Wala naman dating foreman yan. Susuot lang ng FUBO yan. FUBO na damit. Tribal, wala yan si Sado. Hindi pa marunong pumorma yan nun. Nakasama namin. Di ba? By that time na atakihin ka nila, sa old version mo, it says a lot. Meaning, na-validate lang doon na nag-upgrade ka ng sagad. Yeah. Why? Hindi nila kayang atakihin yung new version mo. Hindi nila masabing yung ngayon, yung present mo. Ang lagi nilang inaatake, yung panahong hindi na ikaw yun. Gets? Yung panahong nalagpasan mo na. Yung panahong sarili mo na pinifigure out mo pa lang. Pero yung version mo ngayon, hindi nila ma-real talk. Diba? It means, nag-grow ka. Marami makaka-relate dyan, no? Ako, ito yung, based on my experience, tong kinukwento ko na to, And I'm sure marami sa inyo makaka-relate dyan. Mapa-corporate world, mapa-business world, kahit anong klaseng mundo pa yan, kahit anong klaseng community pa yan, pagdating sa friendship, relationship, pare-parehas lang tayo ng dinadaanan. Magkakaiba lang ng senaryo, pangyayari, pero doon at doon pa rin ang tinatahak natin mga tao, 'di ba? Pare-parehas lang yan, no? Same lang yan. Yun nga yung na-realize ko, no? So yun. Kaya isa ring reason dyan kung papansinin ninyo nagtayo ka ng negosyo, 'di ba? Nagtayo ka ng small business. Ayaw suportahan ng mga friend mo. Tataka ka. 5,000 yung friend mo sa Facebook. Nagtayo ka ng ano bang magandang negosyo? Food cart, for example. Ngayon, nilunch mo na, shinare mo na. Yung 5,000 friends mo na yon, swerte ka na makakuha ng 100 likes sa friend mo sa Facebook na yan. Sabihin na natin lahat yung 5K mo na yun, talagang nakilala mo personally yun, ha? No, swerte ka na makatanggap ng 100 likes dyan, 50, 100. Kasi, pero doon sa 100 likes na yun, hindi pa nga susuporta lahat yun. Baka hindi bumili. Ultimo nga kaibigan mo, hindi nga yan bibili. Diba? Ultimo kaibigan mo, hindi bibili ng paninda mo basta-basta. May duda pa yan, may question pa yan, baka utangan ka lang yan. Baka burautang ka lang yan. Yung kaibigan mo pa madalas pa nga ang manghihingi ng discount sa bagong tayong bullshit na negosyo mo, bagong tayo pa lang. Baka naman, babalata ka ng ganun, diba? Baka naman, bakasan mo naman to, kaibigan mo naman. Baliktad utak ng mga Pinoy, no? Dapat nga, pag kaibigan ka, dapat nga ikaw yung generous dun sa kaibigan mo nagtayo ng negosyo kasi simula pa lang. Baby business pa yun, kumbaga, di ba? Dapat ikaw yung hindi manghihingi ng discount. Kasi magkaibigan kayo eh. Dapat ang hihingi ng discount yung hindi niya kilala. Kasi dapat yun ang mapa-return customer niya eh. Gets niya? Dapat yun ang mapabalik niyang customer kasi hindi naman niya friend yun eh. Dapat yun ang maging friend niya. So kailangan bumalik yun para maging friend niya. Para maging loyal customer. Ikaw na kaibigan ka, hindi ka dapat humingi ng discount kasi nga magkakilala na kayo. Hindi ka na kailangan pabalikin kasi magtropa nga kayo, di ba? Ang discount sa negosyo, ginagamit yan sa mga non-repeated customer or hindi pa pabalik-balik na customer. Yung mga first time customer, yan ang mga mahalaga dyan. Bukod sa mga loyal customer, di ba? So yun, going back, hindi ka talaga nila susuportahan sa bagong negosyo tayo mo. Sa bagong work o sa bagong promotion na na-receive mo, mostly hindi ka susuportahan kasi nananalaytay pa rin sa utak nila yung old version mo na to longest. Yung old version mo nakasama lang nilang mag-inom ng MP Lights. Yung old version mo nakasama lang nilang mamulutan ng ding-dong. No, alam mo yun, tuwing weekend nagiinom kayo. Yun pa rin yung version na nananalaytay sa utak ng mga kaibigan mo na yun. Mostly ganun. Pero, again, hindi lahat. May mga friends ka naman na day ones na malawak na eh. Meron eh. Meron. Pero sobrang rare. Pwedeng isa lang yan. Pwedeng dalawa lang kayo dyan. Pwedeng tatlo lang kayo.
Isa lang sinisigurado ko, hindi aabot ng 10. Tangina, sobrang labo nun. Madalas talaga isa o dalawa lang yung masasabi mong day ones mo na like-minded kagaya mo, na hindi maiinggit basta-basta, no? Kaya nga pansin mo, madalas nagmumula yung malaking inggit sa friend. Sila talaga madalas unang kinukonsume ng envy. Sila yung nilalamon ng kainggitan. Hindi naman yung malayong lugar, hindi naman yung taga-kabilang city, hindi yun. Yung friend mo. Bakit nga ba ganun? Kasi nga nakita niya yung Tolongos version mo, hindi niya matanggap, bakit ka nakarating dyan? Magkasama tayo, magkaibigan tayo, bakit ka nandyan na agad, ang bilis? No? Nasasakupan mo yung progress ko. Kaya napapalitan ng inggit yung mga puso nila. Nababalot ng katangahan, inggit, selos, at iba pa. Ang ending, sisirain ka niya. Pag hindi niya na-control yung inggit niya at hindi niya nagamit sa tama, doon ka niya sisirain. Alam niyo dati nung first betrayal ng unang bilog ko, no? Sobrang galit na galit ako. Sobrang inis na inis ako. Hindi ko matanggap. Tagal, buwan bago ko natanggap. Inabot ako ng ilang months bago ko natanggap sa sarili ko na bago ko na self-reflect yung sarili ko na kasi may kanya-kanyang agenda nga yung mga tao. Pwede nag-iiba-iba na yung mga priorities namin kung bakit nila nagawa sa akin yun. No? To the point na hindi ko matanggap na lagi ko sinasabi, ano pang kulang, di ba? Binigay ko yung ganito sa inyo, binigyan ko kayo ng ganyan, binigyan ko ng ganito, pinaranas ko sa inyo hindi nyo nararanasan na buhay, pinagaan ko yung lifestyle nyo, yung life shit nyo, ang dami kong binigay but still, ang dulo, tinrider nyo pa rin ako. Yun ang lagi kong tinatanong. And then na-realize ko na parang ang buhay isang malaking gera. Gera ng survivability. Isipin mo, nasa isang gera ka. Nakikipagbari lang ka araw-araw. Alam mo yun? Nakikipagbari lang ka para makakain. So, ikaw habang nakikipagbari lang ka, nakikipagdigma ka sa mundong to para kumuha ng pera, resources, para sa masayang buhay mo, may nakapatid sa yung bato. Nadapa ka. Habang nakikipaggera. Mumurahin mo pa ba yung bato na yan? Knowingly na ginigera na yung buhay mo, di ba? Mumurahin mo pa ba yung bato na yan dahil natalisod ka sa kanya? Hindi na. Natalisod ka, oo, pagpag mo, pero move forward. Doon ko na-realize yun na, nga, no, bakit ako nagre-reklamo sa tumalisod sa akin bato? Move forward lang, di ba? Madedelay ako, matatamaan pa ako sa gera, di ba? Kasi hindi ko nakikita yung kalaban, di ba? Inintindi ko yung bato. Doon ko na-realize na tuloy-tuloy lang dapat. And part talaga ng pagpapatibay sa'yo yung betrayal. Part yun na kailangan mong maranasan, kailangan mong malasap, matanggap, upang sa gayon, mas tumibay ka pa ng sagad. Kailangan mo yun Kailangan mo yun para maging cold ka pa. Para mas lalo mo pang i-filter yung mga taong papasok sa buhay mo. Tatapikin ka ng mga taong tatraidor sa buhay mo para ma-realize mo na hindi ka dapat nagpapapasok sa buhay mo ng basta-basta. Para magbigay mensahe sa'yo na hindi ka dapat nagtitiwala ng sobra-sobra. Sakto-sakto lang. Di ba? May mga bagay pa rin na hindi mo dapat i-overextend. May mga bagay na pang dito lang, pang dyan lang. At kapag may nakikita kang insecurities o enviness sa circle mo, sitahin mo agad. Huwag mo hayaan lumala. Yan yung mga natutunan ko. And also, ang katangahan ko dati, hindi ko naisip na ang bawat tao may ego pala. Yun ang hindi ko na-realize dati. Bira lang ako ng bira sa pangarap dati. Bira lang ako ng bira ng dapat ganito, dapat ganyan, goal natin, ganyan, yan. Nakalimutan ko na may mga ego nga pala lahat ng tao. At kapag hindi mo na nakikita yung ego ng mga bawat kaibigan mo, medyo delikado na yun. Dapat lagi mong tinitignan pa rin yun kahit paano.
No? Sa akin kasi, sobrang thankful din ako na may mga nangyaring ganun sa buhay ko. Betrayal. Mas nag-improve lahat eh. Mas naging maarte ako sa pagkaibigan. Mas malulupit na tao yun dumating sa bilog ko. Mas gumaan yung buhay ko. Mas naging less yung iniintindi ko. And natutunan ko tanggapin na wala, move forward lang talaga. Walang ibang solusyon. At payo ko sa mga magtatayo ng mga small business dyan, sa mga maliliit na negosyo, kung mapapanood mo man to, dapat mong malaman, dapat mong tanggapin na yung mga kaibigan mo, hindi yan customer. Ha? Ito yung mali ng mga nagde-negosyo, ng mga maliliit na negosyo. They think na marami silang friends. So, pag nagtayo sila ng negosyo, marami silang customer. Mali po. Yung mga kaibigan mo, hindi mo yung customer. Ang mga magiging customer mo, magiging client mo, hindi mo friend. Magiging friend mo na lang because they are your clients. They are your customers. Doon mo sila magiging friend. Kasi may common interest na ulit kayo, napasok sa bagong interest mo ngayon, which is yung negosyo mo nga, diba? Yung kape, restaurant, kung ano mang klaseng negosyo yan. So yun, natutunan ko rin na magpakawala ng galit sa loob, ng intindihin ng mga bawat tao na ganun talaga, no? Na kailangan talaga pagdaanan yun. Bakit nga ba yung mga friend mo hindi ka kaagad susuportahan? Ito last take ko na. Bakit hindi ka kaagad susuportahan? Kasi familiarity kill respect. Kaya nga may power kapag paminsan-minsan uma-absent kayo sa mata ng mga tao. Paminsan-minsan nawawala ka, nagdi-disappear ka. May respect doon. Kasi kapag masyado na silang familiar sa'yo, masyado na silang komportable sa'yo, napapatay ang respeto. At napapalitan ito ng possible envy, galit, insecurities. Alam mo yun, may bagong tayo ka negosyo, nauungusan mo sila. O familiar sila sa'yo na dating version mo, ito longest lang. Hindi kasi nakikita ng circle mo, yung growth mo. Hindi basta-basta nakikita yan ng nakapaligid. Unless kung talagang sobrang bulusok to the point na talaga namang milyones agad yung pumasok sa'yo, yan, possible nila makita yung growth mo. Pero kung day by day kayo, konti-unti lang kayo nag-upgrade, yung mga friend mo na yan, hindi nila nakikita yung growth mo. Ang nakikita pa rin nila yung old version mo na nakasama nila at familiar sila. Kaya kung to longest ka nila nakilala, possible na to longest pa rin ang tingin nila sa'yo up to now. Yes. Unti-unti lang nila madadamayan yung success mo, yung pag-angat mo, yung upgrade mo, if mawawala ka sa kanila for the meantime. Tapos magpapakita ka na lang ulit. No? So kung may mga katanungan pa kayo, may mga gusto pa kayong pag-usapan, may mga gusto kayong matutunan, pwede natin mapagkasundo o mapag-usapan, comment nyo, comment down below. No? Kung na-experience ko na yan, kung na-observe ko na yan sa other people na nakasama ko, ikukwento ko rin yan dito sa Rasyonal na Lalaki. Stay cold.